Amen. So today we're gonna continue our series, The Redeeming the Time. So pinag-uusapan po na para sa mga ating mga first-timers, sa mga bago po na umattend ngayon, you are welcome in this place, no? Pero alam nyo po, no, pinag-uusapan po natin ngayon yung series na Redeeming the Time. Kasi maraming mga tao akala nila ay marami pa silang oras. Akala ng mga tao ay ang oras ay hindi nauubos. Pero sabi nga sa isang analogy, ang buhay daw natin ay parang isang hourglass na habang tayo ay nag-birthday, habang tayo ay dumadaan ang mga panahon, ang mga taon, no, ay dumadaan, ito pong ating oras ay nauubos. Kaya nga, sa panahon ngayon, ang tao, akala mo parang hindi nauubusan ng oras kung mamuhay. No? Ayaw magsisi, ayaw lumapit sa Panginoon, akala mo mabubuhay habang buhay. Pero today, we're gonna talk about how should we redeem the time. Pinag-usapan natin last week and last week, how should we redeem the time? How should we walk in wisdom? We should walk in wisdom, no? Pero paano ba tayo lalakad ng may katalinuhan, ng may katalinuhan at na magiging wise ka sa harapan ng Panginoon by following or by pursuing right pursuits. Ibig sabihin, tama ba yung mga hinahabol natin sa panahon ngayon? Tama ba yung ating mga pinagpapaguran? Tama ba yung ating mga ini-investan ng time? Amen po ba? No? Sino dito naniniwala yung pagpunta mo sa church, ito yung isang malaking investment? No? And this is the right pursuit. Amen po ba? No? So today we're going to talk about the part 3 of our series, Redeeming the Time. So pag-uusapan po natin today is pursuing God. Kung last week pinag-usapan natin, sino dito nakakalala ng pinag-usapan natin last week? Last week pinag-usapan natin is about vanity. Pinag-usapan natin is about vanity, yung mga bagay na walang kabuluhan. Yung mga bagay na walang kwenta, ito daw yung ating mga hinahabol. Kasi bakit? Kasi nakakaramdam tayo ng tinatawag na pleasure. Sabi nga mo nga, pleasure. No, nakakaramdam tayo ng pleasure kapag hinahabol natin itong mga bagay na ito. Pero sabi na pinag-usapan natin last week, no? Sabi ng pinakamatalinong tao sa Biblia na ang lahat ng mga bagay na ito, sabi doon, no, sa Ecclesiastes, no, pinag-usapan natin last week, lahat ng mga bagay na ito, ang pera, ang babae, mga relasyon, no, ang mga kayamanan, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Vanity, vanity. Sabi doon, kapag ito daw ay hinabol mo, kapag ito daw ay pinursu mo, para ka daw humahabol at para ka daw sumusuntok sa hangin. Sino din naranasan ng sumuntok sa hangin? No? Try mo sumuntok ka sa hangin. 'Di ba? Iyon ay isang parang phrase, no, nating mga Pilipino, na pag ikaw ay sumusuntok sa hangin, parang sinasabi parang yung ginagawa mo ay parang bali wala, no? Ganun po pala ang sinasabi sa Biblia, itong mga bagay na ito ay bali wala. So today we're gonna talk about still Ecclesiastes. Pag-uusapan pa rin natin Ecclesiastes. Pero ngayon pag-uusapan natin is chapter 4. Si King Solomon pa rin ang nagpipreach dito na pinakamatalinong tao sa Biblia at naranasan na ang lahat ng kalayawan na sinasabi niya itong bagay na ito. Basahin nga po natin ang salita ng Diyos. Ecclesiastes chapter 4, verse 4. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Anong sabi diyan? So dito ngayon iikot yung ating pinag-uusapan. So sabi dito ni Solomon, in chapter 1, sinabi niya doon, nagkaroon ako ng maraming lupain. Nagkaroon ako ng maraming vineyard. Nagkaroon ako ng maraming asawa. Actually, asawa ni Solomon ay marami, 300. No? 700 daw. No? Pero alam niyo po ba, lahat ng yun ay nakamtan niya. Sabi niya, vanity, vanity. Pero pagdating dito sa chapter 4, sabi niya dito, again. Sabihin mo nga, again. Muli. Pag sinabing muli, sabihin, pinapaalala niya uli na ano? Sabi niya, I saw that for all toils and every skillful work, a man is envied by his neighbor. Sino dito naniniwala na kahit anong gawin mo, ikaw ay kaiinggitan? No? Kapag ikaw ay gumawa ng tama, ikaw ay kaiinggitan. Kapag ikaw ay umangat sa buhay, ikaw ay kaiinggitan. Pero alam niyo po ba, the other side of that is sometimes we become envied or envious.
no? Tayo po ay envious, no? Na kapag tayo po ay nakakita, for example, nakakita, dito nga pumasok, nung binabasa ko po itong verse na ito, dito pumasok yung salitang sana all. Sino dito alam yung salita na yon? Sana all. 'Di ba? Nung panahon last year, 'di ba? Last year ba 'yon? O last year, umuso yung salitang sana all. Kasi bakit? Ang daming mga tao, this is their expression of being envious. No, tayo ang mga tao, meron tayong likas na kaugalian na tayo po ay naiinggit, tayo po ay tumitingin sa mga nangyayari sa buhay ng ating mga kapamilya, mga kamag-anak, or mga kahit kaklase mo na lang o katrabaho mo. Pag tinignan natin sila, minsan nakakaramdam tayo ng envy sa ating puso. Pero yan sabi dito ni Solomon. Sabi dito Solomon, sa lahat daw ng pagpapagal at sa lahat daw ng pagiging mainam na pagtatrabaho ng isang tao, ito daw ay kaiinggitan ng kanyang kapwa. Ibig sabihin, if we do better, merong maiinggit at maiinggit sa'yo. And if someone do better, may mga times maiinggit tayo and maiinggit. Pero sabi ni Solomon, no, if you become envy, this is the reminder of the word of God, no, if you become envy at dumating sa time na na ang iyong inggit ang nagpapatakbo sa iyong buhay, nagpapatakbo sa iyong mga purchase decisions, ito na, sabi nito Solomon, this is also vanity. Sabi ni Solomon, ito daw ay walang kwenta. At para ka daw para sa Tagalog, para ka daw naghahabol sa hangin. Kung last week ikaw ay sumusuntok sa hangin, ngayon ikaw naman ay parang naghahabol sa hangin. Sino dito na try mo na maghabol sa hangin? No? Ang hirap kaya try mo habulin ng hangin. No? Parang, kumbaga sinasabi ni Solomon, walang kabuluhan, walang kwenta. No? Alam nyo ba that envy is one of the 7 deadly sins? Sabi sa Bible, one of the 7 deadly sins is envy. Or yung pagtingin sa ibang tao ng may inggit. Okay? Kaya nga, ito yung isa sa mga bagay na dapat nating bantayan ng ating puso. Kasi kapag ikaw, inatake ka na nito, no, yung buhay mo, maapektuhan. Yung mga anak mo, maapektuhan. Sino dito naranasan mo nang makumpara? Meron ba dito naranasan mo na makumpara? Tingnan mo anak, buti pa si gano'n, no, yung pinsan mo, ngayon engineer na. Sino dito nakaranas ng gano'n? 'Di ba? Buti pa yung pinsang mong malayo, no? Ngayon may kotse na. Ano bakit tayo nakukumpara? At bakit tayo nakakapagkumpara? Kasi merong nainggit. Sabihin nga muli natin, inggit. Sabihin mo nga sa katabi mo, inggitera. Ay, inggitera. Inggitero, okay? No? Meron ka bang katabi ngayon na inggitera at inggitero? I pray wala pong inggitero at inggitera dito. Amen? Amen. No? So mamaya may tuturo ako sa inyong salita. Paano natin malalabanan itong inggitera at inggitero. Okay? So, alam niyo ba na merong isang idiom sa English language, pakita mo nga, merong isang idiom sa English language, ang tawag is, basa, 1, 2, 3, go! Keep up with the Jones. Alam niyo ba, itong idioms na ito, ay, kumbaga pag sinabing keeping up with the Jones, ito ay parang, sino din nakarasa ganito, no? Huwag ka na magtaas ng kamay. No? Ang keep up with the Jones, ito po ay isang idiom na kung saan, ang ibig sabihin nito ay parang ito yung isang tao na kapag may nakita sa kapwa, gusto niya rin, gagawin niya rin. Pag sabing keeping up is hinahabol mo. For example, pag sabing Jones, ito yung kabilang pamilya. No? For example, nakita mo yung kapitbahay mo nag-barbecue sa labas. For example, nakita mo yung kapitbahay mo nag-barbecue sa labas, nag-ihaw. So ikaw ngayon, dahil ikaw ay may ugaling keeping up with the Jones, ay si ganito nag-ihaw, mag-iihaw din tayo. Sino din nakaranas ng ganon? Di ba? Ay bumili ng motor si ganito. Bibili din tayo ng motor. Di ba? Ay si ganito si ganito anak nagkaroon ng medal. Dapat ikaw rin may medal ka rin ha. Minsan, mga kabataan, tumantuwa no?
Kasi, eto na, sige, pastor. Sige. Di ba? Alam nyo, napakasakit po makumpara. Tama po ba? Di ba? Ang sakit po makumpara. No, sino dito asawa ka, kinumpara ka ng asawa mo sa ibang asawa? Di ba? Di ba? Maging sweet ka naman. Tingnan mo si ganun, ang sweet niya sa asawa niya. Maging sweet ka naman. May mga times meron tayong ugali na we are keeping up with the world, we are keeping up with somebody, no? Na minsan kahit hindi na natin kaya, talagang ipaglalaban natin para lang makapag-keep up, no? Pero alam niyo po ba, may paalala sa atin ng Biblia. Okay? May konting paalala lang po, no? Bago tayo magpatuloy, kasi envy is an issue of the heart. It is not a social issue, but it is an issue of the heart of a person. Kapag yung puso natin hindi satisfied, sabi mo nga satisfied. Kapag walang satisfaction ng puso natin, we become envious to the success of others. We become envious to other people. No? Kaya nga itong bagay na ito yung wag na wag nating gagawin. Mga kapatid, amen po ba? Kaya paano natin maiiwasan maging envious? Sino dito gusto mong makawala sa inggit? Taas ang kamay. Come on, sino dito gusto mong makawala sa inggit? Say amen. No, Lord, ayoko na mainggit. Lord, sawang-sawa na akong lagi na lang nakatingin sa ibang tao. Number 1, I want to tell you, number 1 is, paalala sa atin ng Biblia is to mind your own pace. Mind your own pace. Sabi mo nga sa katabi mo, mind your own pace. Okay? Alam niyo po ba, ang isang bagay na pwede natin gawin para hindi tayo maging inggiter at inggitero is you mind your own face. A pace. Hindi mukha, no? Kundi ito yung takbuhin mo sa buhay. Sabi nga ni Bini, ano sabi ni Bini? Ang buhay ay O, kayo nagsabi niyan, okay? Ang buhay daw ay hindi karera. No? Actually, yun lang po ang alam kong kanta ng Bini. Ang buhay daw ay hindi karera. Di ba? Kaya nga, ang mga tao ngayon, akala mo lagi nagmamadali. Sino dito nakarinig na nitong salita na, buti pa sa probinsya ang bagal ng buhay? May kausap po ba ako dito? Di ba kaya gusto natin magbakasyon sa probinsya? Kasi bakit? Sa probinsya, parang ang chichil ng mga tao doon. Pagising mo sa umaga, kakape ka. No? Nagkakape na si Kenneth ngayon. Pagagising mo sa umaga, kakape ka. Tapos, pagising mo sa devotion ka. Pagbukas mo ng bintana mo, anong makikita mo? Si Carabao, di ba? Makikita mo si Carabao at si Chuchu. At si Inahen, si Rooster. At ang iyong mga pananim. Di ba? Dito pagbukas mo, anong pagbukas mo? 6 a.m., nagpapatugtog na si kapitbahay. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi. Hindi masama ang loob ko. No? 6 a.m. nagpapatugtog na si kapitbahay, napakalakas. No? Nakikinig na ng mga AI shorts. AI shorts na about kay BBM at kay Duterte. No? But alam mo yung pastor, based on my experience po. Okay? Kasi mo dito, paggising mo, sino dito, ang almusal mo ay sigawan. Sino dito meron dito? Di ba? Kaya ayaw mo nang umuwi sa bahay nyo kasi paggising mo, ang almusal mo ay sigawan. No? Pagdating ng tanghalian, batuhan na. Hindi naman sa bahay nyo, pero doon sa kapitbahay nyo. No? Ang worst pa nito, pag nakatira ka sa isang lugar o sa isang environment na talagang sobrang worse yung mga violente ang mga tao. No? Umagahan, naghahabulan ng itak. No? Kaya may mga times, di ba tayo sinasabi natin, sana, parang ang sarap mamuhay sa probinsya. Parang ang sarap mamuhay sa isang tahimik na lugar. Kaya pasin nyo, ang dami mga tao ngayon, nauuso ngayon yung tinatawag po na staycation. Alam niyo po ba yon? May aircon ka naman sa bahay, pero bakit ka pa mag-staycation? Kasi bakit? Gusto mo ng tahimik na buhay. Bakit umakit ka pa ng Tagaytay, meron naman 13? Bakit ka pa magbabakasyon, meron namang mga magagandang dito? Kasi nga, lumalayo tayo sa mga kaingayan. Pero alam niyo po ba, isang paalala sa atin ng Biblia is, huwag mong tingnan kung gaano kabilis ang ibang tao. May kausap pa ba ako dito?
'Di ba? Minsan kinukumpara natin sarili natin eh. Sabi ko nga sa worship team. Nung isang beses, I think nung mga una pa naming devotion, sabi ko sa kanila, huwag niyong ikumpara, hindi pa ako nagyayabang, no? Pero sabi ko, huwag niyong ikumpara yung sarili niyo sa akin. Kasi yung iba na, tawag doon, na, nakikita niyo ba yung mga worship team natin dito, nag-i-improve naman po, tama po ba? 'Di ba? Pero sabi ko sa kanila, huwag niyong ikumpara kasi minsan na pinanghihinaan sila ng loob, no? Nagko-quit kasi bakit? Kasi hindi kasi agad ako magaling, pastor. No, pero sabi ko nga, wag mong ikumpara yung sarili nyo. Minsan kasi pinukumpara natin sarili agad natin sa mga magagaling. Yung tao na yun, 10 years na experience nun, ikaw nagsisimula pa lang, bakit mo kinukumpara yung sarili mo? Amen po ba? Di ba? Yung iba nagbe-business dito, ayoko na umuli sumubok ng business kasi first time mong subok, nalugi ka agad. Kinukumpara mo yung sarili mo kay Henry C. Si Henry C. Parang hindi lang dekada, tama po ba? 100 years na ata nagbe-business yung tao na yon. Yung buong pamilya nila ay family of businesswoman and businesswomen. Diba? Bakit mo ikukumpara yung sarili mo sa ibang tao? Amen po ba? You mind your own pace. Sabi nga dito, nilagay ko po dito, kanya-kanyang pace ang buhay at kanya-kanya ring attainment ang buhay. Ano yung sabihin nito? Hindi lahat ng tao mabilis. Amen po ba? Kung yung ibang tao mabilis, thank the Lord. Pero kung ikaw, nakikita mo, mabagal pero paunti-unti umaabante. Amen po ba? Ikaw huwag kang maging envious sa iyong kapwa. Amen po ba? Huwag kang, ayoko nang sumubok kasi bakit? Nakakaingit naman siya, buti pa siya. Successful na. Amen po ba? May mga tao talaga na mabibilis. Amen po ba? May mga tao talaga na mabilis agad, successful agad. Pero ikaw, tingnan mo yung sarili mo. No? And always, listen, lagi mo lang titingnan ang sarili mo at lagi mo lang i-improve kung ano yung meron ka. Kasi pag tumingin ka sa kapwa mo, anong nai-improve? Yung inggit. Amen po ba? No? Sabi diyan, kanya-kanyang pace ang buhay and kanya-kanyang attainment. No? Hindi lahat ng tao magiging milyonaryo. May kausap pa ba ako dito? Parang nalungkot tayo doon, no? Kasi lagi natin narinig sa Word of God. 'Di ba? Kapag ikaw ay nagbigay, kapag ikaw ay binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, pagyayamanin ka ni Lord. Actually, this is the bad news. Ito po yung nakakalungkot. Hindi po tayo pare-parehas ng mararating sa buhay. May kausap pa ito. Amen po ba? May mga tao na ganito lang talaga ang kanilang mararating. Kasi bakit? Ganito lang ang kanilang ginagawa. Pero may mga tao na magiging parang Henry C. Kasi bakit? Kasi nagdo-double time sila sa kanilang ginagawa. Kaya nga dito muli babalik yung katanungan na ano bang ginagawa mo sa oras mo? Amen po ba? Kapag ikaw ay may libreng oras, di ba? Kinukumpara mo yung sarili mo doon, yung kaklase mo. Ang yaman na nung kaklase ko. Kaklase ko pala siya, nag-aaral pa lang siya, pero may business siya. Ang pinagkaiba nyo po, pagka uwi mo, ikaw, nagdodota. Siya pagka uwi niya, nag-grind, nagbebenta, nagbi-business. Amen po ba? Magkaiba po tayo ng mararating sa buhay kasi bakit hindi po tayo pare-parehas ng ginagawa? Amen po ba? Say amen. Amen po ba? Kaya nga kung gusto mong may marating sa buhay, pagbutihin mo at gawin mo yung ginagawa mo na parang ikaw ay ginagawa mo ito na para sa Panginoon. Amen po ba? Pangalawang paalala sa atin ng Biblia is una is mind your own pace. Hindi lahat ng tao ay mabilis, hindi lahat ng tao ay successful agad. Amen po ba? Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. Pangalawa is you mind your own path. Amen po ba? Mind your own path. Ako personally, I believe, and this is what the Lord is saying to us right now, no? Huwag kang mainggit sa ibang tao kasi hindi lahat ng tao pare-parehas ng pupuntahan. May kausap pa ba ako dito? Say amen. Hindi lahat ng tao pare-parehas ng pupuntahan. Kasi bakit? Kung iisa lang ang path, nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Kung iisa lang yung path, edi lahat sana tayo magpapastor. May kausap pa ba ako dito? Kung iisa lang ang path, edi lahat sana tayo magpapastor. Kung iisa lang ang path, kung iisa lang ang format ng buhay, kung iisa lang ang daanan ng buhay, lahat siguro tayo ay pare-parehas lahat tayo siguro, ano ba ang pinaka-in-demand ngayon na trabaho dito sa Pilipinas? For example, lagi sinasabi ng mga magulang natin,
mag-aral ka na mabuti para paglaki mo, magiging doktor ka, magiging engineer ka, para malaki sahod mo. Eh kung yun, kung yun lamang ang tamang path, edi lahat tayo ay magiging doktor at lahat tayo ay magiging engineer. Sino dito mahilig sa kanin? Say amen. Mahilig sa kanin, say amen. 'Di ba? Kung ikaw ay mahilig sa kanin, kung lahat tayo ay magiging doktor at lahat tayo ay magiging engineer, wala na magiging magsasaka. Parang wala na akong kausap dito. Amen po ba? Minsan, lagi natin kinukumpara nun. Lahat tayo sa pamilyang ito, lahat tayo ay magiging sundalo. Lahat tayo ay magiging engineer. Dahil tayo ay pamilya ng mga engineer. Amen po ba? Minsan nakokorek tayo sa mga bagay na ito kasi bakit? Saan ba nanggaling yun? Saan ba nanggaling yung declaration na lahat tayo ay magiging engineer? Na lahat tayo ay magiging, dapat lahat, parang nabuhay ako, parang pinanganak ako sa isang pamilya na ang requirement, lahat dapat ay mayaman. Lahat dapat ay businessman. Saan nanggaling yung requirement na yon? Alam niyo kung saan nanggaling? Sa pagiging envious. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ang prayer ko, wala po sa church natin na inggitero at inggitera. Amen po ba? Alam niyo ba sabi sa Proverbs chapter 14? Sabi po sa Proverbs chapter 14 verse 30, a sound of heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones. Sabi dito, a sound of heart is life, but envy. Ito daw ay nagpapabulok ng buto. Sabihin, kapag isang tao ay envious, kapag isang tao daw ay mainggitin, bulok ang loob niyan. Amen po ba? Sino dito you will agree with me na parang nakakamuhi naman talaga yung isang taong inggitero. Tama po ba? 'Di ba? Na parang wala ka na bang ibang ginawa sa buhay kundi mainggit? Wala ka na ba ibang purpose sa buhay kundi tingnan ang narating ng ibang tao? Hindi po tayo nilikha ng Panginoon na maging envious. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon para manatili at mamuhay na patuloy ng may pusong envious. Kaya this is what I will teach you. No, this is what I will teach you. Para hindi ka maging gitera, you must, next po, you must, Basa, 1, 2, 3, go. You must learn. So, paano natin gagawin yan? So, para hindi ka na maging gitera at maging inggitero, ang sasabihin mo ganito. Sige, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Sige, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, I'm happy for you. Hindi, seryoso po. No? Ang pagiging masaya para sa ibang tao. Amen po ba? Di ba? Isa pa. 1, 2, 3, go. I'm happy. Di ba? Alam mo bro, kahit ikaw ang pinakamagaling kumanta. Kahit hindi ako makasali-sali dyan sa worship team at ikaw yung pinakamagaling kumanta, I am happy for you. Amen po ba? Sino dito may katabi kang mayaman ngayon? Meron ka ba katabi? Woohoo! Pag may katabi kang mayaman ngayon, hindi I'm happy for you sasabihin mo, palibre. Joke lang po yan. I'm just joking. Okay? Sige, isa pa, sabihin mo ulit sa katabi mong mayaman, I'm happy for you. Amen po ba? Amen? Pwede ba tayong maging masaya para sa achievement ng ibang tao? Pwede ba tayong maging masaya para sa ibang tao? Amen po ba? Ito yung pinakamahirap. Dito, bati-bati kasi tayo dito eh. Amen po ba? Pag uwi mo, yung kapitbahay yung sasabihan mo, aray ko. 'Di ba? Pagdating mo sa campus, yung kaklase mong bida-bida ngayon sasabihan mo ngayon. Yung kaklase mong sip-sip, 'di ba? I'm happy for you habang kinakapita mo siya na maigpit sa leeg. Amen po ba? No? So, pinapaalala sa atin ng Bible na you mind your own pace, you mind your own path, no? Kasi kapag hindi ka nag-focus sa sarili mo, lagi mong titingnan ng ibang tao at lagi mo ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao.
The problem is, ang family mo madadamay, ang mga kaibigan mo madadamay, even your life, no, madadamay. Imbis na ikaw, pausad ng pausad dahil nakapokus ka sa sarili mo, nakatigil ka na lang doon at nakatingin ka sa lahat ng dumadaan sa'yo. Amen po ba? Amen. Sabi dito, na kung maalala niyo last week, sabi doon is vain glory, no? Ito nga yun no? Kasi kapag you don't mind yourself, if you don't mind yourself, you may tendency that you will become envious and you will do you will desire vain glory. Yung glory na walang kwenta, no? Na gaya na sabi ko last week, no? Para lang ikaw ay maging in, no? Ay papasok ako sa isang campus na talagang mayayaman ng mga tao. So kailangan tatago ko na yung red mobile ko. Kailangan naka-iPhone na ako. So ganun ang vain glory, kailangan ganito. Para maging in ako, kailangan ganito, no? Pero alam niyo po, sabi sa Bible, Ecclesiastes chapter 4 verse 16. Ecclesiastes chapter 4 verse 16. Dito na po tayo, no? So, ang pag-uusapan po natin ngayon is tatlong bagay, no? So, ano ba yung paghabol sa hangin? Ano ba yung sinasabi na vain glory? Ano ba yung paghabol sa vanity? Ano ba yung paghabol sa hangin? Ano ba yung pumipigil sa atin para i-pursue si Lord? Kasi may pinupursue tayong mga vain glory na sabi nga ng Ecclesiastes, ito daw ay paghahabol lamang sa hangin. So ano daw yung paghabol sa hangin? Pakibalik mo nga uli doon. So ang paghabol daw sa hangin, unang-una is ito daw ay pagpapaimportante sa kapwa. Sino dito may kilala ka? Say amen kung may kilala kang paimportante. 'Di ba? Yung alam mo ay itong tao na ito lagi yang paimportante, lagi nagpapaantay, no, lagi. Alam niyo po ba if we are kapag meron tayong pag we are doing vain glory, tayo daw ay nagpapaimportante sa kapwa. Tingnan niyo sabi dito sa Ecclesiastes chapter 4 verse 16. There was no end of all the people over whom he had made king. Yet those who come afterward will not rejoice in him. Sabi dito, there was no end of all the people whom he was made king. But the people who will come after him will not rejoice. Kasi bakit? Yung mga taong susunod sa kanya ay maiinggit. Let me give an example. Alam niyo ba sa politika ganito? Alam niyo ba kung bakit hindi patuloy na umaangat ang estado nating bilang isang bansa? Kasi every time na may magpapalit tayo ng presidente, magpapalit tayo ng governor, magpapalit tayo ng mayor, kapag hindi nila kaalyado yung pinalta nila, hindi nila itutuloy yung proyekto nun. Kasi bakit? Labanan niya ng legacy . Labanan niya for example, kung ako ay mayor ng 13, at ang sumunod sa akin ay si Kenneth, at si Kenneth ay kalaban kong partido, at siya yung pumalit sa akin, hindi niya itutuloy yung mga panukala ko. Ganun ang inggit. Ganun siya umiepekto sa buhay natin. Akala nyo, ang inggit parang parang maliit na bagay lang, no? Kapag ito'y dinala mo na sa national stage, kapag sa politika dinala mo na yan, ay kawawa tayong mga mamamayan. Kaya nga, mga kapatid, no, kapag tayo bumoto talaga tayo ng tama. Amen po ba? Hindi dahil gumiling-giling lang dyan sa Kapitolyo. No? Hindi dahil namigay lang ng 500, iboboto mo na. Amen po ba? Sabi diyan, Sabi niya, surely this also is vanity and grasping for the wind. Sabi nga dito, kung tayo daw mga tao ay mahilig tayo magpa-importante, this is the warning, no? If your ears are too wide or too open for praises, then your ears are much open for criticism. Minsan, di ba natutuwa tayo, di ba? Sinasabihan tayo ng mga papuri, di ba? Sinasabihan tayo ng mga magagandang bagay. Be, ang ganda mo ngayon. Di ba? Pero dapat maging open din yung sarili mo sa mga criticism. Amen po ba? Kasi ang isang taong vainglory, gusto niya lang ay lahat ay positibo. Kaya kapag dating na ng correction, pagdating na ng rebuke, hindi na umaayaw na tayo. Alam niyo ba, marami mga tao galing sa labas, pumasok ng church, dahil nakasanayan nila is vainglory.
Dahil nakasanayan nila is lagi na lang papuri. Lagi silang pinupuri sa trabaho. Pagdating dito sa church, ay may rebuke pala. Ay may correction pala. So, nung dumating na yung time ng correction, nung dumating na yung time ng rebuke, ay ayoko na dyan sa church na yan. Kasi yung church na yan, masakit. Nasaktan ako dyan. Amen po ba? So kapag tayo po ay kapag tayo po ang puso natin is envious, lagi po tayo nagpapa-importante sa ating kapwa. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo ngayon? Come on, help me preach. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, huwag kang pa-importante. Come on, harapin mo, harapin mo. At pwede mo bang sabihin sa kabila mong katabi? Pwede mo ba sabihin sa katabi, kabila mong katabi, huwag ka munang mag-cellphone. Huwag ka muna mag-cellphone kasi bakit hindi? Huwag kang pa-importante. Amen po ba? Ano yung pinapakita nyo sa akin, Nanay Maggie? Pinicturean nyo ako. May multay tayo dito, boy. Papaliwanag lang, okay? Okay, next. Okay, ano daw yung paghabol sa hangin? Una is pagpapa-importante sa kapwa. Vanity daw yon, walang kwenta daw yon. Pangalawa is paghahangad ng wala. Come on. Paghahangad ng wala. Sabi sa Ecclesiastes 6, verse 9, sabi dito, enjoy what you have rather than desiring, ano daw? What you don't have. Just dreaming about nice things is meaningless like chasing the wind. Pakibasa nga, basahin nga natin uli yung unang part. Sige, 1, 2, 3, go. Enjoy what you have rather than desiring what you don't have. Kadalasan tayo, we always pray to God, Lord, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako ng ganyan. Pero yung mga bagay na meron ka ngayon, ito yung mga panalangin mo dati pa na tinugunan ng Panginoon. Alam niyo, minsan po namumuhay po tayo ng isang ungrateful life. Diba? Yung meron ka ngayon, because of vainglory, and because you are envious sa iyong kakapitbahay, sa iyong kapwa, nalulungkot ka ngayon. Kasi sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, hindi mo na ba ako mahal? Hindi ko ba mararanasan yung ganon, katulad nung naranasan ng aking kapwa? Pero niyo po ba, meron tayong mga bagay ngayon sa buhay natin na ito ay hindi natin napapansin, pero matagal na pala itong tinugon ng Panginoon. But because you have an envy heart, we became blind to the blessings of the Lord in our lives. Amen po ba? Ano ba yung meron ko ngayon? Dati wala ka namang cellphone. Uy, may nahulog na pera. Sino dito wala kang cellphone dati? Taas ang kamay. Dati wala ka namang cellphone but you prayed to God for a phone. Amen po ba? Dati ang cellphone mo dati ay my phone, ano pa? Cherry Mobile. 'Di ba? Motorola, dati po ang cellphone ko po yung Motorola. Tapos ang yabang-yabang ko pa dati, flip yun eh. Ginagano ko, may Prince of Persia na na laro. May Prince of Persia na laro. Tapos dati, picture ako ganyan. Pero nung lumabas yung smartphone, alam niyo yung smartphone, yung mga touchscreen, yung mga China phone, yung may TV, sabi ko, Lord, gusto ko rin nun, Lord. Lord, gusto ko rin yung may antena. Kasi lahat ng kaklase ko, may TV, yung may dala-dala silang cellphone na may TV sa room. Sabi ko, Lord, gusto ko rin yan. Gusto ko rin ng mga bagay na ganyan. Pero alam niyo po ba, kadalasan hindi natin napapansin yung mga pagpapala ng Panginoon sa ating buhay because we are chasing the wind. Amen po ba? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, tama na. Sabi mo, tama na. Tama na ang inggit. Amen po ba? Amen. Sabi dito, next is daw? Basa, 1, 2, 3, go. Next. 1, 2, 3. Pagdaraos. Ano ba yung pagdaraos ng nasa? Yung pagdaraos ng nasa, ito daw yung yung paghahabol ng nasa, yung nasa? Desire.
Kapag meron tayong mga dinidesire ng mga bagay, Lord, gusto ko na magka-jowa, Lord. Please, Lord. Lord, gusto ko katulad yung ganong kilig-kiligan din, Lord. Lord, bigyan mo na ako, Lord. No? Alam nyo ba, there is a problem if we desire it too much. And if you desire a relationship out of envy. May kausap pa ako dito. There is a problem if you desire a relationship out of envy. Diba? Nakita mo, ay buti pa si Dao Mingsu. Si Dao Mingsu ay merong sugar? Sugat? Hindi. Si Dao Mingsu ay merong sanchay. Ano? Patay na yon. Diba? Buti pa sino pa ba yung mga sikat ngayon na mga love team? Wala na eh. Buti pa hindi na eh. Diba? Buti pa yung sa Chinese AI, diba? Nagkatuluyan sila. Sana makahanap din ako ng mayaman na gwapo na We became envious of what we see. Dumadating sa point, it becomes our desire, and minsan sinasabi natin sa Panginoon, Lord, magkaroon lang talaga ako ng jowa, hindi na ako maghahanap ng iba. Lord, maramdaman ko lang talaga yung kilig na yun, Lord, hindi na ako maghahanap ng iba. Pero the problem with this is hindi lahat ng nasa is, pinagbibigyan. Amen po ba? Mamaya, let me explain to you, no? Sabi sa Ecclesiastes 7, verse 26, tandaan po muli natin, ang nagsusulat dito, ang author dito, ang preacher dito, si Solomon, na maraming chicks. Come on. No? Matuto tayo sa example na maraming chicks. No? Sabi ni Solomon, nakamit niya na ang lahat. Meron siyang 600 na asawa at 300 na concubine. Bro mo yun, no? 600 na asawa. Tapos hindi pa siya na kumpleto. Kailangan ko pa ng 300 na hindi kami kasal. Ito yung mga yung mga concubines niya lang. Alam niyo po ba, ito yung sabi ni Solomon. Sabi niyan, and I find something more bitter than death. Akala natin ang kamatayan na ang pinakamasakit sa buhay or pinakamapait na karanasan sa buhay. Pero alam niyo po ba sabi niya dito, I find something more bitter than death, the woman whose heart is snares and nets and whose hands are fetters. Mga lalaki, say amen. Ay, parang walang mga lalaki. Parang pride month talaga tayo dito. Mga lalaki, say amen. No, mga kabataan, say amen na lalaki. No, mga lalaking mga single na nandito, no? Be careful. Ano sabi diyan ni Solomon? Sabi diyan, the woman whose heart is snares and net. Mga lalaki, nakikinig ba kayo mga lalaking kabataan? Ano ba sinasabi dito? Mag-ingat daw sa mga babaeng ang puso ay parang net. That it will ensnare you. No? Mga babae, hindi na makapagpigil. Di ba? Pero alam nyo po, listen, mga lalaki, alam nyo ba na kapag tayo po, if we pursue someone, no, you will commit yourself to that person. Pero be careful that you might be ensnared. You might be ensnared into lust. You might be ensnared into sexual immorality. Kasi kapag ang isang tao hindi buo, I'm not saying babae lamang. Kapag ang isang tao hindi buo, that person will ensnare you. And it will lead you to sin. Ay, parang tumahimik po tayo dito. Say amen. Kaya maging maingat ka, hindi sapat nag-church siya. Praise God. Hindi po sapat yung nag-church eh. Dapat yung puso niya buo sa Panginoon. Amen. Mapalalaki man yan o mapababae. Kung ikaw babae, you are desiring for someone. No, ang cute-cute niya, kamukha siya ni Dao Mingsu. 'Di ba? Mga babae, maging maingat na ang puso ng lalaki na yun ay hindi ka ma-ensnare. Amen po ba? Kasi bakit? Ang tangi lang dapat na makakatch ng iyong puso ay ang Panginoon. Come on. Amen po ba? Ano yung sinasabi mo, Pastor Josh? Ibig sabihin, if you enter a relationship and if that person is leading you away from the Lord,
that person is ensnaring you. Patibong yan, kapatid. Sabi nga, ano yun? Red flag daw. Red flag yan. Patibong yan. No? Kapag yung tao na yan, nilid ka sinasabi, huwag na tayo mag-church. Magano lang tayo. Minsan lang naman tayo hindi mag-church. Huwag na tayo muna mag-church. Magano na muna tayo. Mag-outing na muna tayo. Mag-rides na muna tayo. Sige. Ano pa? Wag na tayo mag-church. Dito lang tayo, magbahay-bahayan na lang tayo. Tinding yan. O, huwag niyo ikakat yun, ha? Please. Sige. Sabi dyan, ano sabi dyan? Next, he who pleases God, ano daw? Escapes her. But the sinner is taken by her. Ang isang taong kumonek sa isang tao na ang isang taong nag-desire ng relationship, sa isang taong red flag, sa isang taong hindi buo sa Panginoon, sa isang taong hindi nagpapasakop sa Diyos. Sabi doon, yung tao na yon daw ay mahuhuli ng tao na yon. Ano ba pag sabing nahuli ka, na-caught ka, ibig sabihin, ikaw ngayon ay pagmamay-ari na ng tao na yon. No? Ingat ka, no? Pag yung jowa mo, sinasabihan ka ng jowa mo, hindi ka mag-church, ha? Hindi ka pwede mag-church. Dito lang tayo. Pag sinasabihan ka ng asawa mo, hindi ka mag-church. Hindi tayo mag-church. Kapag ganun po, sinasabi, maging maingat po tayo kasi bakit? Kasi dapat ipaglaban po natin yung tama. Kasi you cannot please God if you're still under the bondage of a relationship, of a heart that ensnares you. Amen po ba? Kaya hindi po basta-basta yun eh. Kaya mga kapatid, ang last, hindi laging pinagbibigyan. May kausap pa ba ako dito? Diba? Huwag kang makinig dun sa kanta. Ano yung sinasabi? Sino kumanta nun? Si Kay Brosas ba yung kumanta nun? Kapag tumibok ang puso, wala nang magagawa kundi sundin ito. Hindi po totoo yun. No, God has given you authority. God has given you power over sin, over lust. Amen po ba? No? Kaya kapag ikaw nakakaramdam ka ng tawag ng laman, alam niyo po yung sinasabi ko mga kapatid, say amen. Di ba, alam niyo yung sinasabi ko? Kapag tayo tinatawag ng laman, lalo na kapag ikaw na lang mag-isa, dito malakas ka pa eh, di ba? Asar-asarin ka pa nila Pablo. Gaganon-ganonin ka pa eh. Di ba? Asarin ka pa ng mga kasel mo, di ba? Na, ingatan mo yung puso mo, gato ganyan. Pero pag ikaw ay nakahiwalay na, doon ka atakihin ng kaaway. Alam niyo masaklap? Hindi lang katawan mo ibibigay mo, minsan pera pa. Hindi lang minsan pera pa ibibigay mo, minsan tiwala pa. Amen po ba? Kaya hindi ganun kadali na pagbigyan lagi or pagbigyan ang last. Sabi dito, habang pinagbibigyan ang last, mas lalong nagiging makapangyarihan ito sa buhay natin. Minsan nakala natin parang, wala naman nasasaktang ibang tao. Nag-church pa rin naman kami ng jowa ko eh. Pero may ginagawa kayo behind the scenes na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Listen, the more na pinagbibigyan nyo po yan, the more that you allow yourself to be ensnared, the more na lumalakas ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. At darating yung time, mga kapatid, hindi ka na makakawala. Darating yung time, mangyayari yung kinakatakutan natin. Amen po ba? At ito yung isa sa mga bagay na ayaw po natin mangyari. Amen po ba? Kaya nga, ngayon, lalo na sa mga kabataan, sobrang exposed na po ang tao pagdating sa mga lustful things. Do you agree with me? Di ba? Mag-open ka lang ng Facebook, hindi ka na kailangan pumunta ng porn site eh. Mag-open ka lang ng Facebook, mag-open ka lang ng TikTok, ang dami mo na makikita. Amen. Kaya you need to guard your heart. Bantayan mo yung isip mo. Bantayan mo yung sarili mo. Bantayan mo, mga kapatid naman, huwag tayo mabilis ma-fall. Amen po ba? Huwag tayo mabilis ma-fall, di ba? Konti lang, kinindutan ka lang ng singkit, chinita, na maputi, na cute size. Nahulog ka na. Pastor, napaka-descriptive mo naman Sino ba yung mga chinita dito na cute size na Cute lang.
Di ba? Kinalbit ka lang, Pastor Josh, tampaling kita dyan. Di ba? Yung kalbit, Kuya Mike, ay, nako po. Mga lalaki, mag-ingat kayo dyan, amen. Di ba? Parang ako si Mami, parang sumasanib yung, parang sumasanib yung sa akin ni Mami Dol. Sige na nga, move on na tayo. Proverbs 22 verse 14, anong sabi doon? Babasa po tayo. 1, 2, 3, go. The mouth, 1, 2, 3, go. Woman na naman. Ba't Pastor Josh, woman lagi yung inaano mo? No, hindi po, naano lang po natin yan. Hindi po tayo namimili ng gender. Listen, ano sabi diyan, ang isang immoral na tao, hindi babae lang, no? Isang immoral na tao ay ang bibig daw ng isang immoral na tao ay isang malalim na bangin. Pero sabi diyan, he who abhorred by the Lord will fall there. Ang tao daw that rejects the Lord, ang tao daw that rejects the Lord, ang tao daw na patuloy na lumalayo sa Diyos ay laging mahuhulog sa patibong ng cute size na babaeng chinita na. Nagigas yung sinasabi ko? Amen po ba? Yung mga kalbit-kalbit na yan, no? Lalo na tayo mga lalaki, say amen. Di ba? Kapag tayo, kunyari, didikit-dikit kunyari, maging maingat po tayo sa ganyan. Kasi bakit? Listen, hindi ko sinasabing immoral ang mga babae sa church na ito. But if your heart is immoral, at hindi ka rin nagbabantay, pwedeng parehas kayong mahulog. Amen po ba? Hindi tayo galit sa tao, galit po tayo sa immoralidad. Amen po ba? Because the Lord hates immorality. Ano niyo po, sabi? Kung kilala niyo po si Pastor Vlad Sabchuk. Sabi po ni Pastor Vlad Sabchuk, lust must not be gratified. But sabi dan, it has to be crucified. So yung nararamdaman, minsan, hindi lahat ng nararamdaman natin, kailangan nating pagbigyan. Ito nga lagi ko sinasabi sa mga kabataan. Lalo na kapag isang kabataan kasi, lalo na may maramdaman lang yan, talagang susundin niya talaga yun eh. No? Kapag may naramdaman niyang kilig, kapag may naramdaman niyang takot, kapag may naramdaman niyang pagiging in love, baliwala na, no? Para nabibingi na kay leader, nabibigyan na sa devotion niya, no? Kahit yung sinasabi ng devotion niya, ganito. Parang nabubulag tayo. Because of our desire. And sometimes, our desire to be satisfied. Minsan, lalo na sa mga kabataan, no? Minsan, ang mga kabataan, kaya maaga nakikipagrelasyon, baka naman, we are looking for something, a void in our hearts, na dapat ang nagfulfill niyan ay ang magulang mo. Mga magulang say amen. Diba? Minsan tayo mga magulang, sige lang, ang cute niya talagang dalawa. Diba? Sige lang, diba? Pero alam niyo po, no, if there is lust, listen, I'm not saying na kapag ganun, pag may magjowa na agad, makasalanan na agad yon. No. But I'm saying if there is lust, kapag merong immoralidad na nangyayari, after the feeling, after that pleasure, listen, after that pleasure, you will find yourself more deeper in the pit. Alam niyo po, ganito ang kasalanan. Malapit na po tayo matapos. Alam niyo ba ganito ang kasalanan? The more na pinagbibigyan mo yung kasalanan sa buhay mo, hindi lang po ito sa mga kabataan, no? Para po ito sa ating lahat. Kasama po ako dito. The more na pinagbibigyan natin ng kasalanan, at akala mo parang nakalusot ka, ay walang nakaalam. Ay, wala naman nasaktang iba. So parang okay lang, sige pagpatuloy ko to, wala naman nakakaalam. Pero alam niyo ba, the more na pinagbibigyan mo yon, parang ang pakiramdam na is the more na lalo kang lumalalim dun sa pit. Anong mangyayari kapag ikaw ay malalim na sa bangin? Pag sinubukan mong umakyat dun sa pit ng kasalanan na yon. Pag sabing pit, yun po ay yun ay parang imagine, kung may lupa, naghukay tayo ng napakalalim, every time na ikaw ay nagkakasala, para ka naghuhukay ng isang pala, at hinuhukay mo yung sarili mo sa isang bangin.
sa isang bangin, sa isang malalim na pit. At sa sobrang lalim mo na, hindi ka na makawala. Ano, may mga taong lumalapit po sa akin, they are desiring for deliverance. May mga taong nagsasabi sa akin, Pastor George, gusto ko po makalaya sa sexual immorality. Listen, sa dami ng kanyang nakatalik, sobrang lalim niya na. Nahirapan na siyang umakyat. Nahirapan na siyang makawala. And ang lagi ko lang sinasabi sa kanya, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Listen, this is a boy, lalaki po. Akala nyo, mga babae lang lagi ang nasasaktan. Pero may mga tayo sa lalaki po, kapag sobrang lalim na nila, they are desiring, ayoko na ng ganitong pakiramdam, ayoko na ng ganitong, alam mo yun, kumbaga paulit-ulit na lang na nahuhulog sa bagay na ito. And alam nyo po, we must have a desire not to gratify sin. Kasi pag lagi natin pinagbibigay yung kasalanan, kapag lagi mo sinasabi, sige na, konti lang naman, sige, wala naman nakakita. The more you do it, every day, every time na mararanasan mo, every time na tutuksuin ka ng kaaway, the more you do it, imbes na i-crucify mo, you gratify it. Sabi sa Bible, doon sa binasa natin kanina, para kang naguhukay ng pit hanggang sa dumating ang point, hindi ka na makalaya. Pero walang imposible sa Panginoon, makakalaya ka pa rin. Pero darating ang point, listen, if you will still disobey today, if you will still reject what the Lord is saying to you right now to live a holy life, kabataan. If you still reject what the Lord is saying the Lord is saying to you na, anak, mamuhay ka para sa akin. Anak, mamuhay ka para sa kaluwalhatian ko. Pero yung ginagawa mo, kapag wala na, pag hindi mo nakasama ang leader mo, kapag hindi mo nakasama ang mga kaibigan mo sa church, kapag ikaw na lang mag-isa, ay hindi kaya-aya sa Panginoon. The Lord is saying to you right now, crucify your sin. Crucify your sin. Amen po ba? No? Yang kasalanan na yan, huwag mong pagbigyan yan. Alam niyo ba, iba ang gratification sa satisfaction. Ang gratification, pleasure yan. Diba? Sabi nga nung isa ko narinig, si Chinkitan yata yun, dapat daw matuto daw tayong, lalo na sa generation ngayon, yung mga bagong generation ngayon, kasi sa mga generation ngayon, sa mga bagong generation, I think kasama pa rin ako doon. Joke lang. Okay. I think, parang wala nakakaintindi. Sabi doon, kadalasan daw ang mga tao ngayon, lalo na yung mga bata, no, is hindi matiisin. Ay, sabihin nito, mahilig daw sa mga ano tawag yan? Tama ba? Early gratification. Ano ba yung instant gratification? No, yung kumbaga kapag merong dinidesire na isang bagay, kasi sa panahon ngayon natin ang dami ng instant, tama ba? 'Di ba? Ang dami ng instant and we are more connected than ever than the last generation. And yung instant na maranasan yung sex, you will find someone na parehas mo ng isip. And you will do that. Dahil gusto mo nang magkaroon ng motor, talagang ipag-uutang mo. Para kasi mag-iipon ka muna, di ba? Ipon ka muna. Matagal pa yon. It will take you 2 years bago makuha yung motor na yon. Why not iutang mo? Instant, di ba? Papautahin ka naman. Ano pa? Marami ng instant ngayon, tama po ba? Di ba? Mag-AI ka lang ngayon, meron ka ng instant instant essay. Di ba? Meron ba nag-AI dito mga estudyante? Huwag kaya amen, please. Okay? Di ba? Sa panahon nga, we are so into instant na hindi na tayo marunong mag-antay. Na hindi na tayo marunong mag-tiis. Ang problema, kaya nahuhulog lagi tayo sa kasalanan kasi hindi tayo marunong magtiis, kasi hindi tayo marunong mag-antay, kasi hindi tayo marunong magtiwala sa kung ano ang plano ng Panginoon. Amen po ba? Bakit pastor? May kakayahan naman ako Ang taas ng credit limit ko. Kayang-kaya kong kunin yan. Yung bagay na yan. And listen, alam nyo ba, I'm also preaching to myself right now. No? That hindi tayo laging mamuhay sa mga instant gratifications ng ating buhay. Amen po ba? Hindi dapat natin makasanayan yung gratification
But makasanayan natin yung alin? Satisfaction. Gawin mo yung mga bagay that will fulfill you. May kausap pa ba ako dito? Gawin mo yung mga bagay that will fulfill you. Listen, mga kabataan, let me tell you this, yung early relationship na yan, ngayon lang yung kilignan. Pero after that, walang fulfillment yan. No? Tanungin niyo yung mga thunders dito, naranasan nila yan. No? Listen, yung bisyo, ano ba yung mga bisyo? Alak, sigarilyo, di ba? Ano pa? Yung mga drugs, di ba? Yung tama nun, humuhupa. Tama po ba? Yung tama nun, humuhupa. Pero after that, you will desire again. Pero ano ba sabi sa Bible? Sabi sa Bible, if you desire God, if you pursue God, sabi doon, si Jesus, kapag lumapit tayo sa Panginoon, hindi na tayo muling mauuhaw. Dito yung sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. Ang dami nating hinahabol na mga bagay that will never satisfy us and sometimes lead us to sin. Amen po ba? Ang dami nating mga bagay na pinupursue na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. Na ang dulot lang naman sa atin ay instant pleasure, instant gratification. Pero let me tell you this, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus, sumunod ka sa Panginoon, you will receive the fulfillment of your life. Amen po ba? Alam niyo ba yung fulfillment? Yung mapapatingin ka na lang isang beses, pag upo mo sa sarili mong bahay, at sasabihin mo lang, thank you Lord, this is it. Salamat Panginoon dahil nag-antay ako. May kausap ba ako dito? Lord, salamat dahil nagtiwala ako sa iyo. Dahil hindi mo ko inayaan na gawin yung gusto ko. Nagigas ba yung sinasabi ko? Maybe the word of the Lord for you, I don't know, no, hindi ko po alam, no. Maybe this is what the Lord is impressing to us right now. But maybe the Lord is saying to you right now, mag-antay ka. Maybe the Lord is saying to you right now, magtiwala ka. Magtiwala ka sa plano ko, anak. Amen po ba? Kasi ang kabaliktaran noon, we will become envious. We will become, we will pursue vainglory. Ano niya ba sabi sa Psalms 63 verse 8? Look at this. Sabi sa Psalm 63 verse 8, My soul clings to you, your right hand upholds me. Ano sabi doon? Sabi nung psalmist doon, sabi nung worship leader, sabi niya doon, ang kaluluwa ko ay nagnanais sa iyo, Panginoon. Parang umaasa sa iyo, Panginoon. And ang iyong kamay ay pinangangalagaan ako. Listen, kapag ikaw nagtiwala ka sa Panginoon, maybe meron ka ngayong ginagawa na hindi pa naman dapat. Maybe meron kang plano na dapat mong hindi utuloy at sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, mag-antay ka. This is the word of the Lord for you. Ang kamay ng Panginoon ay nasa iyo, huwag kang matakot. Ang kamay ng Panginoon ay lulukob sa iyo. Listen, if you delight yourself to the Lord, if your soul clings to His word, if your soul clings to His presence. Amen po ba? Lapit po tayo sa Panginoon. Amen po ba? No? Kadalasan kasi pag nagdi-desire tayo ng mga bagay, nakakalimutan natin, is this the will of God in my life? Plano mo pa ba to, Lord? Ito pa ba talaga yung gusto mo para sa akin? Amen po ba? So, cling to the Lord. Amen po ba? So, pasadahan lang natin ito mabilis bago tayo magtapos. How to pursue God. So, kanina natin, dapat pala hindi ako maging envious. Dapat pala hindi ako maging katulad ni Solomon na he chases vainglory. So, I need to pursue the right things. And the right thing that you can pursue and the right thing that you can pursue is God. Ang Diyos lamang. Habulin mo ang Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Naalala ko yung devotion namin kanina sa mga volunteers natin dito sa church. Sabi nung nag-share ng devotion, Matthew 6:33. Sino nakakalam Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kabanalan ng Panginoon. And all these things shall be added unto you. Hindi pala biro-biro yun, no? Amen po ba? If you want fulfillment in your life, unahin mo ang Panginoon. If you want fulfillment in your life, gawin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Listen, hindi madadala ng pag-gym lamang yung fulfillment. Hindi madadala ng self-care. Kahit gaano pa karaming make-up ang ilagay mo dyan sa mukha mo.
Kahit nasa iyo pa yung pinakamagandang lip tint, hindi masasatisfy yung buhay mo because the only one that can satisfy you is the presence of God. The only one that can satisfy you is God. Kaya if you want to pursue God, number one, you must find your worth in God. Ulitin ko ulit. Find your worth in God. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo ngayon? Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Come on. Sabihin mo sa katabi mo, iniibig ka ng Panginoon. Alam niyo ba, mahalaga po tayo? Alam niyo po ba yon? Mahalaga po tayo sa Diyos. Sabi doon, find your worth into God. Because your value is not determined of the things of this world. Alam niyo ba problema? Hinahanap natin kadalasan yung self-worth natin, kadalasan sa mga ating itsura. Kapag hindi mo na-achieve yung gusto mong itsura, diba pag hindi ako naging kamukha ni Daniel Padilla, honest kastakli. Joke lang po. Okay. Diba? Find your appearance. Minsan hinahanap natin yung self-worth natin sa itsura. Amen po ba? Sino dito may kinainggitan ka? Sana all matangkad. Di ba? Sana all balingkinita ng katawan. Di ba? Ganyan din ako dati eh. Kaya ko din yan eh. Di ba? Kadalasan hinahanap natin self-worth natin, hindi na ako maganda, hindi na ako gwapo, kasi hindi katulad yung ilong ko ni Daniel Padilla. Amen po ba? Kadalasan hinahanap natin yung self-worth natin sa appearance. Ano pa? Kapag ikaw ay naka-Gucci, naka-Chanel, di ba? Ikaw ay naka-Nike, di ba? Pag walang branded sa katawan mo, parang nandidiri ka sa suot mo. Hindi po doon nahanap ang self-worth. Ano pa? Next. Ano pa? Ayan. Sa achievements. Di ba? Naalala ko, merong isang kabataan umiyak sa akin, Pastor Josh! Iyak-iyakan lang pala. Pastor Josh! Gawa ganon. Pastor Josh, bakit ka nalulungkot? Bakit ka umiiyak? Sabi niya kasi daw, naka 1.25 lang daw siya. Medyo nagumanan yung kamay ko kasi naiinis ako. Sabi ko, ako nga, hirap na hirap ako makados eh. Umiyak siya kasi naka 1.25 lang daw siya kasi papagalitan daw siya ng nanay niya pag-uwi niya. Because there is no satisfaction and a parent is envious, yung bata nagsasuffer. Come on. Ngayon, yung self-worth niya, nandun sa achievements niya. Itatakwil na ako ni mama kasi naka 1.25 lang ako. Itatakwil na ako ni mama kasi pang fifth lang ako sa honor. Ako nga, hindi nga ako makapasok sa honor eh. Dahil sa math na yan. Di ba? Pero ulitin ko ulit, sabi mo ulit sa katabi mo, mahalaga ka. Ano pa? Pinanggagalingan ng ating self-worth. Ano pa? Accolades, di ba? Meron isa napanood, sabi doon, magkumari sila. Ngayon, alam mo naman, pag Asian na nanay, ganito daw pag Asian na nanay, pag nag-uusap daw yan parehas, nagkukumparahan yan. Diba? Kamusta na si Sean? Diba? Ano nang kanyang trabaho ngayon? Pero kunyari tinatanong lang, nangangamusta, pero huhusgahan pala. So, magkasama ngayon sila magkumare. Ngayon, dumating yung anak niya, naka-taxi. Sabi nung kumare niya, ay, sa isip-isip, ay, naka-taxi? Nag-Harvard pa, taxi driver lang pala. So, sakay sila. And then punta sila sa destination nila. And then, pagdating doon sa bahay nila, nakita, may degree nga sa Harvard. Ibig sabihin, totoo nga, pero bakit taxi driver? So, kadalasan ang judgment ng tao nakatingin sa mga accolades. Sa mga pwede mong i-flex. Diba? Meron akong ganito. Diba? Meron akong kotse. Wala pala. Diba? Meron akong iPhone na hindi bayad, di ba? So ano yung mga pineplex mo ngayon na ito yung nagiging self-worth mo? Amen po ba?
Di ba? Ay, pastor, wala akong may pagmamalaki kundi ito lang. Di ba? Ano ba yung mga pineplex mo ngayon na para sa Panginoon walang kwenta? Na para sa Panginoon ay baliwala. Amen po ba? Sabi diyan, yung pinanggigalingan dapat ng self-worth natin, hindi yung mga bagay na yan, kundi ang Panginoon. No? Kaya nga, lagi mo tatandaan that you are valuable in the sight of God. Amen po ba? Alam niyo ba kung bakit gayon na lang ang Panginoon na mag-bawal sa atin talanan? Bakit gayon na lang tayo pigilan kapag may gagawin tayo? Papasok tayo sa mga relationship na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Gagawa tayo ng isang bagay na ikapapahamak natin kasi napakahalaga po ng buhay mo sa Panginoon. To the point na ang kaligtasan mo, ang naging kabayaran ay buhay, dugo at pawis. Alam niyo ba ang kaligtasan po natin hindi libre? Yes, libre kasi wala tayong binayaran. Pero yung nagbayad ng kaligtasan natin, ay hindi mapapantayan ng kahit anumang pera dito sa mundo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, huwag mo basta-basta itapon lang sa isang kiss. Huwag mo basta-basta itapon lang sa isang shot. Amen po ba? Huwag mo basta-basta itapon lang sa konting kilig. Mamayang kilig wala na yan kasi iinit na yung ulo mo. Amen po ba? No, dapat ang pinanggagalingan po ng ating self-worth ay hindi ang mga bagay na iyon, kundi ang Panginoon. Let me read you this verse. Dito na po tayo magtapos. Sabi dito sa Mateo 16. Jump na po tayo. Mateo 16 verse 26. Sabi dito, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Listen to me, church. Bago tayo umuwi, no? Let me give you this reminder. At pag-isipan din natin, no? So pag-uwi mo ngayon sa bahay mo, ano ba yung mga bagay mo sa buhay mo ngayon na pineplex mo, na pinanggagalingan ng self-worth mo? Kapag yung motor ba yan na wala na yan, maglilikod ka pa rin ba sa Panginoon? Kapag yung trabaho na yan na wala na yan, pag yung trabaho na yan tinanggal ng Panginoon, ikaw ba ay magpupuri pa rin sa Panginoon? Because sometimes our self-worth is nasa mga bagay na ganito. Pero sabi ng Panginoon, sabi dito sa Mateo, no? Ano ba ang maibibigay natin? Makamtan man natin ang lahat. Parang si Solomon, makamtan man natin ang lahat, pero kung ang kaluluwa natin ay mapapahamak, anong pwede natin ipambayad sa ating kaluluwa kung ang ating kaluluwa ay mapapahamak? Amen po ba? Mababayaran ba ng pinaka-dinidesire mong bahay at lupa ang kaluluwa mo? Mababayaran ba ng iPhone 18 yung kaluluwa mo? Mababayaran ba yan ng motor? Mababayaran ba yan ng pinaka-dinidesire mo na savings? Listen, I'm not saying na huwag tayong magkamit ng mga ganito. Actually, natutuwa po ako tuwing may nagpapabless ng sasakyan dito. Natutuwa po ako every time may nagpapabless ng motor. Kasi bakit? It shows na umaangat po ang buhay po natin, hindi lamang sa spiritual, kundi financially. And my prayer, lahat po tayo magkasasakyan dito. Ang prayer ko, lahat tayo magkaroon ng sariling bahay dito. Amen po ba? Di ba? Hindi po tayo against doon. Pero pag dumating na sa point na si Lord, itchapuera na, ibang usapan na yon. Idol na yon. Amen po ba? Diyos-Diyosa na yon. Kaya dapat dapat is lagi nating ipanguna ang Panginoon sa lahat ng bagay sa ating buhay. Amen po ba? Sabi dito, never strive for the things of this world. Kapag dating sa trabaho, sobrang grind natin. Kapag dating sa school, sobrang grind natin. Pero pagdating sa ministry, pwede na. Pag sa trabaho, hindi tayo malate. May kausap ba ako dito? Pag sa school, hindi tayo nagpapalate. Pero pagdating sa church, okay lang dumating tayo na word na. Come on, may kausap ba ako dito? It's time to bring back, ilagay muli natin ang Diyos sa trono ng ating buhay. Siya muli ang maging hari ng ating buhay. Never strive for the things of this world. Hindi po masamang mangarap ng magandang buhay para sa ating mga anak, para sa ating mga pamilya. Hindi po masama yon. But if that grind, if that business, it pulls you away from the Lord, if that relationship pulls you away from the Lord, it's better to cut that off. It's better to stop that. Kasi bakit? Sabi nga doon sa Mateo 16,
anong pwede mong ipambayad yung mga vanity na yan? Kung ang kaluluwa mo ay mapapahamak, anong pwede mong ipambayad? Yung jowa mo? Yung kilig? Walang anumang meron tayo ngayon ang pwede natin ipambayad para tayo ay maligtas. Amen po ba? Walang anumang meron ka ngayon na dala mo ngayon na pwedeng mong ipambayad para ikaw ay maligtas. Ang tangi lang makakapagligtas sa iyo ay ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang iyong pagsunod sa Panginoon, ang iyong pagbibigay ng buhay sa Panginoon. Baliwala ang lahat, sabi ni Solomon, vanity, vanity, baliwala ang lahat kung hindi naman si Kristo ang nangunguna sa buhay mo. Amen po ba? Come on, if you believe that, say amen. Come on, huwag ka mahiyang magsabi ng amen. Amen po ba? No? Baliwala lahat yan. Maging engineer man si bunso, maging doktor man si panganay, pero baliwala ang lahat ng yan kung ang kaluluwa nila ay mapupunta sa impyerno. Amen po ba? Baliwala ang grind kung sa impyerno ka naman mapupunta. And I'm not saying this para takutin kayo. I'm saying this is a challenge. Last. This is a challenge. Sabi doon, next po. Next. Next. Next po. Yan. You start, ano daw? Living for God. Di na ako nagagalit, ha? Di na ako nagagalit. You start living for God. Amen po ba? Kung dati nabubuhay ka para sa grades, yung dati nabubuhay ka para sa trabaho, ngayon you start living for God. And I promise you, kapatid, I promise you, you will find fulfillment in your life. Amen po ba? Minsan nakikita natin, di ba, hindi naman sila mayaman. Hindi naman sila, nakamotor lang naman sila, pero bakit ang saya-saya nila? Ikaw ito, nakakotse. Ikaw ito, lahat na ng layaw nasa iyo. Pero malungkot ka kapag ikaw na lang mag-isa. Amen po ba? Ang fulfillment ay wala sa mga bagay dito sa mundo. Ang mga fulfillment ay wala sa mga relationship natin. Fulfillment can only be found in Jesus Christ. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Hebrews 13. Hebrews 13. Tingnan niyo sabi doon, no? This is the last verse. Tingnan niyo sabi diyan. Let your conduct be without covetousness. Listen. Let your conduct be without covetousness. Alam niyo ibig sabihin ng covetousness? Inggit. Pagkukumpara sa kapwa. Sometimes naglilingkod tayo sa Panginoon kasi nakukumpara natin sarili natin sa ibang tao. Buti pa sila, mga life class pala, naglilingkod na sa Lord. So parang ngayon napapahiya ka, maglilingkod ka rin sa Lord. No. I want you to serve God with all of your heart. Not in the place of covetousness. Not in the place of envy. Sabi diyan, be content with such things as you have. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, maging kontento ka na. Amen po ba? Hindi aksidente na sinabi ng Panginoon, iisa lang ang asawa mo. Amen po ba? Hindi aksidente na sinabi ng Panginoon na magiging iisa lang ang pamilya mo. And you will love that family. Hindi po aksidente yun. Kasi bakit? Kasi that family belongs to the Lord. Amen po ba? Sabi doon, huwag kang magkumpara, maging kontento ka sa kung anong meron ka kasi hindi ka iiwanan ng Panginoon. Ano sabi diyan sa last verse? Ano sabi diyan? 1, 2, 3, go. Leave you nor forsake you. Ano sabi diyan? Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? So, why are we still striving for the things na hindi naman magfulfill sa atin? Amen po ba? Listen, sometimes, hindi yung pera, hindi yung kalayawan ang magfulfill sa atin eh. Sometimes, yung purpose mo, yung magfulfill sa'yo. And I believe you are made to worship. Amen po ba? You are made to glorify the Lord. Gamitin mo ang buhay mo para sa Panginoon. Gamitin mo yung lakas mo para sa Panginoon. You will never be satisfied unless you give your life to Christ. You never be satisfied unless you give your life para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po ba? Serve in the ministry. Serve God by inviting people. Mag-invite ka.
Imbitahan mo yung mga tao, ipagamit mo yung buhay mo, ipagamit mo yung kwento ng buhay mo. Nakilala ka ng mga tao na ganito ka dati, ngayon binago ka na ng Panginoon. Huwag mo itago. Kasi bakit? Ayaw ng Panginoon na patuloy tayo namumuhay ng satisfaction to satisfaction lang. Ayaw ng Panginoon na pupunta tayo ng church, alam mo yon, parang drug addict, kailangan ko makakuha ng tama. So ngayon pupunta ka ng church, after Monday, Tuesday, na wala na yung tama, sige, pupunta ako midweek para meron uli akong tama. Para meron uli akong lakas spiritually. Minsan, we treat the Word of God na parang drugs. No, na parang, na tayo ay parang isang drug addict na parang lalapit lamang, hahanapin lamang si Lord kapag nagdi-desire na tayo. Amen po ba? Pero hindi ganun ang isang buhay na fulfilled. Ang isang buhay na fulfilled, pinapagamit niya yung buhay niya sa Panginoon. Amen? Give your life to Christ. Amen po ba? Amen? Sige, pwede mo bang itaas yung kamay mo kung gusto mong ibig buhay mo sa Panginoon? Habang nakapikit ang lahat, at habang nakayuko ang lahat, I want you to raise your hand if you want to give your life to Christ. Kung gusto mo ibigay yung buhay mo sa Panginoon, sinasabi mo, Panginoon, nagsasawa na ako, Panginoon. Lord, nagsasawa na ako, Lord. Lord, lahat nakamtan ko na, Panginoon. Lord, lahat afford ko na, Panginoon. Pero, Lord, hindi pa rin ma-fulfill yung void sa puso ko, Panginoon. Hindi pa rin masatisfy, Panginoon, yung hinahanap ng puso ko, Panginoon. Kaya, Lord, kung saan-saan ako naghahanap sa mundo, kung saan-saan ako naghahanap, different relationships, different things in this world that can satisfy my soul. Pero, Lord, naintindihan namin, Lord, sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo lamang kami, Panginoon, masasatisfy. Lord, I pray right now in the name of Jesus, Lord. Lord, may you give them peace, Panginoon. Lord, give them, Lord, peace, Panginoon. Bigyan niyo sila ng kapayapaan sa kanilang puso, sa kanilang isipan, Panginoon. Lord, I pray, Lord, that let the peace of God na maranasan ng bawat isa. That we will not worry about tomorrow. That we will not strive for the things that are vanity, Panginoon. But we will live for you, Panginoon. We will start living for you, Jesus. Mamumuhay kami para sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko ay para sa iyo, Panginoong Jesus. Ang buhay ko ay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, we make a commitment right now. Come on. Make a commitment right now. Lumapit ka sa Panginoon ngayon and make a commitment ngayon sa Panginoon. Lord, ang buhay ko ay sa iyo. Come on, sabihin mo yan sa Panginoon. Lord, ang buhay ko ay sa iyo. Lord, ang talento ko ay sa iyo, Panginoon. Lord, ang kalakasan ko ay sa iyo, Lord. Lord, ang awit ko ay sa iyo, Panginoon. Lord, ang lahat-lahat sa akin ay sa iyo, Panginoon. And nothing can satisfy my soul than the one who created it, Panginoon. At ikaw yun, Panginoong Jesus. Kaya salamat po, Lord. Lord, I pray na sa aming pag-uwi sa lugar na ito, sa aming paglabas sa lugar na ito, Lord, may you give the desire of our hearts, Lord. If this is holy, Lord, may you give the desire of our hearts, Lord. Lord, ayaw na namin, Lord, yung gratification lamang, Panginoon. We desire fulfillment, Lord. We desire to be fulfilled, Lord, in our lives, Lord. Lord, ayaw na namin muli bumalik sa buhay, Panginoon. Lord, na paulit-ulit na lamang, Panginoon. But we want to live for you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Lord, I pray that may you use each and every one of us. Gamitin mo po kami para sa iyong kalawalatian. Sa iyong kapurihan, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.